Ano ang unang bunga at ang mga benepisyo nito ayon sa Biblia? Ang unang bunga ay ang una at pinakamainam na bahagi ng iyong ani, kita, o anumang pagpapala na ibinibigay mo muna sa Diyos bago ka gumastos o magtabi para sa sarili mo. Ito ay pag-amin na siya ang pinagmumula ng lahat at ang pag-una sa Kanya sa lahat ng bagay. Narito ang malinaw at detalyadong paliwanag ng mga benepisyo kasama ang mga talata mula sa Biblia. Mga benepisyo ng pagbibigay ng unang bunga-una. Pagpapala at saganang pagkakaloob. Kapag inuna mo ang Diyos, nangangako siya na hindi kanya pababayaan. Igalang mo ang Panginoon sa iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Kaya't mapupuno ang iyong mga kamalig ng kasaganaan, at ang iyong mga lalagyan ng alak ay aapawan ng bagong alak. Kawikaan 3:9-10. Ang pagbibigay ng una ay nagbubukas ng pinto para sa sobra at labis na pagpapala. Hindi lamang sapat kundi umaapaw pa. Pangalawa, pagpapabanal at pag-iingat sa lahat ng iyong pag-aari. Ang unang bahaging ibinigay mo sa Diyos ay nagpapabanal sa natitirang bahagi. Sapagkat kung ang unang bunga ay banal, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Mga taga-Roma, 11:16. Ibig sabihin, nasa pangangalaga ng Diyos ang natitirang kita, kabuhayan at pamilya mo. Inilalayo niya ito sa panganib at pagkawala. Pangatlo, paggalang at pagpapahalaga mula sa Diyos. Kapag pinararangalan mo ang Diyos, siya rin ay pararangalan ka. Sapagkat pinararangalan ko ang mga nagpaparangal sa akin, ngunit ang mga humahamak sa akin ay magiging hamak. 1 Samuel 2:30. Inaalis niya ang kahihiyan at ibinibigay ang karangalan at pagtanggap sa harap ng iba. Pang-apat, kasiguruhan ng pagkabuhay na mag-uli at walang hanggang buhay. Si Jesus mismo ang unang bunga ng mga namatay. Ngunit si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga natutulog. Isa, mga taga-Korinto 15:20. Dahil siya ang nauna, tiyak na tayo rin ay muling mabubuhay at makakasama niya magpakailanman. Ito ang garantiya ng ating kaligtasan. Panglima, ang banal na espiritu bilang pansamantalang bunga at garantiya. Tayo ay mayroon ng unang bunga ng espiritu. Ito ang presensya ng Diyos sa ating buhay ngayon. Hindi lamang iyan, kundi pati tayo na mayroon ng unang bunga ng espiritu. Ito ang presensya ng Diyos sa ating buhay ngayon. Ito ang paunang bayad at patunay na tiyak na matatanggap natin ang buong pagtubos at pagpapala sa kabilang buhay. Pang-anim, tayo ay nagiging bahagi ng unang bunga ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay itinalaga bilang espesyal at unang bahagi ng kanyang nilikha. Kusa niyang ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng unang bunga ng kanyang mga nilikha. Santiago 1:18. Ibig sabihin, pinili at itinakda tayo ng Diyos para sa Kanya. Mayroon tayong espesyal na layunin at halaga sa Kanyang harapan. Pangpito, pagtatanggol laban sa manggugulo. Ipinapangako ng Diyos na ipagtatanggol niya ang iyong kabuhayan kapag ibinigay mo muna sa Kanya ang una. At pagkakaitan ko ang mananakit sa inyo upang hindi niya sirain ang bunga ng inyong lupa. Malakiyas, 3 minuto at 11 segundo. Iiwasan ang biglaang pagkawala, pagkakasakit, o mga problemang sumisira sa iyong pinaghirapan. 8. Lumalalim na pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Ang pagbibigay ng unang bunga ay nagtuturo sa atin na magtiwala hindi sa pera kundi sa Diyos. Ito ay nagpapalaya sa atin sa pagiging sakim at nagpapalakas ng ating ugnayan sa Kanya. Mahalagang paalala, hindi ito pareho sa ikapu. Ang ikapu ay 10% ng iyong kita. Ang unang bunga ay ang una at pinakamainam na bahagi bago ang kahit anong gastusin. Ito ay pagpapakita ng puso na inuuna ang Diyos higit sa lahat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Maaari mo ring ialay ang iyong unang oras, lakas at pagmamahal sa Kanya. Naway makatulong ito sa iyong pag-unawa. Nais mo bang malaman pa kung paano ito isasagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay?